ng meta. But ito na, Manjin, simula na naman tayo. Let's go. Bren versus BSB. Ang bilis ng mga banning natin dito. Bilis. At may iba sa Bren Esports. Napapansin mo Valir. ba? Oh! Kasam Totoo dos. na! Oo. Sa wakas! Actually, hinint na to ni Coach Ducky. Ni Pero Co- hindi ako kumbaga sinabi niya na kasi to before na hindi natuloy Mukhang tinotoo na nga dito ng Bren Esports. Sa wakas, at ang nawala dito ay si kaibigang Lusty, Bren Esports now utilizing EJ on the main 5 ng game number 1 ng BSB. Ang tanong, what can EJ bring to the table? Totoo. Rob Luna, wala pa siyang stats whatsoever. Unlike Shider, kasi Shider yung 6-man naglalaro na. But EJ right now, he can actually go for the side lanes and he can go for the tank roles. Totoo yun. Totoo yun. And ang maganda naman dito for the side of BSB, this might be the opening that they need. I'm not saying that EJ na siya yung magiging dito since Lusty is not out. But since medyo iba kayong chemistry, baka maiba din for the side of Bren Esports. Pwede. Malay mo, this is gonna be a BSB. Pero syempre, Bren Esports, nandito pa rin naman yung 4 na miyembro nila and they're getting one of the best side lanes ngayon, that's the Tams. Pwede. Actually, nagigets ko yung point mo, Rob, na pwedeng i-utilize ng BSB yung hindi madalas na nakakasama ng Bren si EJ kapag mga tournaments. Yep. No? So, may part na for sure magkaiba yung playstyle nila ni Lusty. Pero still, this is Bren And I think in terms of chemistry lang yung usapan, Rob Luna, mataas din ang nasa side ng Bren. No? Parang ang chemistry naman dito sa side ng Bren, hindi yung tabi-tabi matulog hindi yung sabay-sabay maligo. Oo. Para silang military. I see. Parang yung mga shout out syempre sa mga tropa nating military, no? Yung sabay-sabay gigising, Totoo. alas 5 ng umaga, magte-training. Meron pa ba nung square Parang meal? meron pa hindi ko alam. Ay, hindi Oo. naman ako nag-aaral. Pero kung nandyan, kung meron yan, shout out po sa inyo, no? Yes, oo. Pero parang ganun yung Enjoy. ginagawa ng Bren no? Totoo. Rob Luna, may ganun Exactly. And I really like the peaking dito ng Bren Esports, already securing their side lanes Oh. and getting views. Ito yung isa sa mga hero na para sa akin, you wouldn't want to give view. Ayaw mo talaga. The championship. Si Lena, Rob Luna. Sobrang kasi, ang laki kasi ng impact talaga whenever Fiu is the one who's using the Selena. Not only the vision na binoprovide niya, talagang yung buong ikot ng Bren Esports gonna be rotating on that specific na yung Selena ni Fiu. Oo, man. This is Bren Esports game. Kapag nakuha nila yung vision, Yes. kabisado na nila lahat ng galaw. Alam na nila. Meanwhile, BSB, Ruby pick no? May something talaga sa Ruby na to ngayon no? Ruby and now a Cho. I like the Cho second pick para sa BSB, Rob Luna. Pero may napapansin na naman ako ulit sa BSB. Hindi na naman sila magkakasama, Rob. Totoo. O nga It's very unfortunate na hindi sila sa isang lugar to be able to communicate. Pero, well, Strider, buti na lang. Hindi naman buti na lang. It's nice to see him back na naglalaro na as well dito for the side of BSB. Now, it's clear that Ruby and as well with the Cho gonna be the side lane since na out na nila dito yung Kufra. So, parang somehow nag-mimic dito yung pickings ng dalawang teams na to on the first 2 picks. So, clear na kagad tayo on both side lanes. Kumuha na ng hard tank dito ang BSB. So far, I'm really liking how BSB is approaching this one. Siguro, kailangan na lang nilang isipan dito ano ba ang magiging ang gagamitin dito ni Drix. Kasi, the Roger and the Link, siya na yung kinakancelan dito ng Bren Esports ng hero. Cancel heroes na para dito kay Drix. Actually, ang natitira na lang ata, I think ang Hayabusa ay banned din Oo, hindi pa pwede. So hindi pwede. Mia, baka? Masyadong Ito na ba yung makikita natin, Rob? Medyo if ever they're gonna be picking a Mia, medyo far-fetched, medyo mahirap siyang i-pull off. And even them banning The Yishon Oo, Shin. the YSS. So, will they be going for like a Harit? Yung mga tipo ng mga mage na mga core? Pwede. Actually, I like it. But you're up against an Esmeralda and the Selena. Pero, kung iisipin mo okay, kasi may Kupra kayo. Yes. So baka nga, Harit pick to. Possible Harit pick or wala pa silang Claude? mage support dito. It's gonna be either Chang or Claude is possible, to be honest. Yuzhong, medyo Yuzhong Parsa? disregard yung yung Yuzhong dito Oo nga. Since both side lanes already been picked. So I doubt may makukuha pa dito unless gawin nilang core. So, pwede rito
if ever for a mage support, Chango is a good pick. Changaw Kagura. Or Pwede. even Kagura, yes. Mm. Kagura. Pero siguro, Or feeling ko kailangan na carry nilang na eh. kunin yung carry mo na nila dito kasi madedenayan na sila dito ng Bren Esports. Totoo. Claude, I think, is the better choice para dito sa BSB. Kasi maganda yung setup ng Claude at saka ng Ruby. Totoo. No? Kapag makachambaan na makakuha ng 5. Even, Let's see. even with Drix. Oh. Even with Drix. Pero they chose to get the Kagura. And look at the Kagura. smile from Shider. Shider. Parang siya kasi yung feeling, most likely, siya talaga ang gagamit niyan. Nagamit ng And Kagura. this is not, what do you think? Tingin ko hindi ko type eh. Kasi may support na yung Bren eh. Oo nga, yung nga inisip ko pinili pa nila dito yung Kagura, wherein for sure na hindi na kukunin dito ng Bren Esports. But let's see, baka naman kasi naisip dito ng BSB na pwede kami mag-adjust sa carry. Kung ano man yung piliin nilang carry. It's like na sige kunin nyo na kung ano yung gusto nyong carry, then we will be the one to adjust. To Para adjust, hindi rin oo. maibase ng Bren Esports yung last 2 picks nila for the carry na pipiliin dito ng BSB. Oo. And that's Yun na nga. another 1-1 dito on the game. At di nagsalita. Popol and Kupa. Oh. Wala pa, pag hindi pa nagsasalita yung Madam Announcer, Mhm. alam mo na eh, Popol and Kupa, Khalid, Yuzong, Hellcurt. Wow. So is this a Hellcurt? Okay, gets. Kagura carry. Kagura will be the core hero dito. Joke mga lang, kay- joke lang. Hellcurt, sa- nag-swap lang pala. Oo nga. Well, this is gonna be a Hellcurt na gitna going into jungle. Then most likely, is Ana going for the dito? The For Ana the is gold going lane? to be Kagura. Yeah. Side lane Kagura. Oo. Wow. Support Cho and support Kupra. This is another unorthodox Mhm. lineup for BSB. We do hope that it will work. Kasi Yes. if they lose this one, chances are ang hirap na talagang bumalik. Totoo. Ang hirap ng umakyat Mhm. kalaban ang Signal Ultra. Meanwhile, I think para sa Bren, mas madaling ma-pull off yung lineup. Bakit, Rob? Mhm. Vision game. Vision game. Traps is the name of the game dito for the side of Bren Esports. Kumbaga, kitang-kita nila dito, almost half of the map dito, especially on the mid lane. At yun yung magiging malaking factor for Carl TC to be able to freely farm. Oo nga eh. Paragang hindi nila bibigyan ng pagkakataon itong Hellcurt na makapasok. Ang mahirap kasi pag Hellcurt ka, gusto mo ring i-utilize yung mga bush. Mhm. Kaso may mga traps din doon minsan eh, 'di ba? Parang Siguro naisip ko din, Jin, the reason why they actually picked the Kagura is that, yun nga, pinlano na nila na mag-Hellcurt. And if ever na pinik nila yung Hellcurt, kasi most likely hindi naman na mapipick yun eh. So, Oo. pinili na lang nila ay yung Kagura wherein hindi rin naman na mapipick is that pag pinili nilang una yung Hellcurt, there's a possibility baka mag-iba yung tank dito ni EJ. Hindi Popol and Kupa yung gamitin niya. Like for example, like Kai. pwede. Diba? Yeah, actually, good point actually para dito sa BSB baiting out Mhm. something para dito sa side ng Bren Esports. Looking at the lineup, Rob Luna, basing on the stats, ang hirap pero Ako muna. Ikaw muna. I'm gonna be giving my benefit of the doubt kasi to be honest, up until this point, hindi ko pa alam kung paano yung magiging rotation dito ng BSB. I'll go for BSB at least for game number 1. Sige, papayag ako. BSB din ako kasi gusto ko kahit papano mag-roll Mhm. itong Hellcurt at para maging interesting yung Group B. Totoo. Kasi nga again, pag nanalo yung BSB, maglalaban pa yan eh. Yung Mhm. Signal BSB tapos yung Bren hindi magkakapuntos. Pwede pa sila mahabol ng Omega. So, ang taas ng masishift Yes. ng sobra para dito sa ating group stages. Totoo yan. And, well, speaking of doon nga, sa point system on the Bren Esport, I think Bren Esport pa rin has the highest probability Na in terms of number game, na one. mas mag number 1. Oo. Like for example, parehas mag 2-0 sila pa rin yung aangat over Omega. Pero syempre, saka na natin pag-usapan yan, yung mga about sa seeding natin on the brackets kasi we're still on the week number 7. Marami pa ang magaganap ng mga laban dahil may week 8 pa tayo, mga kaibigan. Mainit eh. Parang kailangan muna natin chumilax. Yes, relax No? muna tayo dito. Relax muna tayo kasi men, BSB, ang Hellcurt na carry, I'm not sure if you're familiar, Rob, no? Mhm. May ano ka talaga eh, may certain win condition ka talaga. Pag itong Hellcurt na delay ng onte sa kanyang BOD or sa kanyang item at this battle, ma-outplay siya eh.
nung Selena eh. Kaya siyang patumbay na, ay, ang mahirap kasi sa Hellcourt, malambot. No, hindi siya yung parang, yung Ling malambot. Pero parang bitin yung bitin yung pantakas. Parang, it's either you use your ulti, pang entry, or ulti ka pantakas. Ganun eh. Pwede. Pero ang what's interesting din as well with Hellcourt is that pwede siyang mag-burst kaagad, especially the 1-1. Oo. If ever na maunahan niya yon or mapasok na agad sa likod, he could be able to dish out damage na pwedeng alisin agad. Yung isang main damage dito for the side ng Bren Esport, which is Carl TZ. Gusto ko yung sinasabi mo about burst kasi ang maganda dito sa Deadly Poison Stinger, AOE damage yun. And ang daming AOE control ng BSB na hindi kailangan ni Drix ng Petrify. Usually, nakikita natin, Rob Luna, ang Hellcourt na naka-Petrify. So, dahil meron siyang retribution dito, aasa ngayon si Drix sa mga kaibigan niya, sa mga tropa pips niya na kahit papaano makakuha ng mga magagandang AOE catch. The sights, the Kufra, even yung Cho na meron sila ay maganda rin. Even na yung overturn ay magandang pang setup para kay Drix. Totoo yan. And napaka-interesting ng mga heroes dito ng BSB, to be honest. Oo. Kasi if ever, parang magpapalitan yan eh. Parang may certain na side, muna sila, laning phase, then suddenly mag-shift. If ever man na pumunta sa gold lane or either the XP lane yung Kagura, pwede after nung laning phase, pupunta na lang yan sa gitna. At i-hold niya yung gitna na yon at hahayaan niya si Drix na mag-farm from that point. Kailangan nilang magawa yon. Kailangan, ang problema dyan, Rob, madaling sabihin. Yes. Pero kapag kalaban mo ang Bren, I think, mahirap gawin. It rhymes. Yes. Kasi ang Bren, isa sa mga teams na alam yung ginagawa nila from minute 1 pa lang. Tinitignan na nila kagad yung emblems at nagpaplano na agad. Oo. No? I like what you've said, yung sa umpisa pa lang. Kumbaga, those were the teams na parang umpisa ng laro, nakalabas na kagad yung items ng mga kalaban. Doon pa lang kasi malalaman mo na kung saan sila lilane. Oo nga eh. Okay, so pag bumili to ng Hunter's Knife or bumili to ng boots, ito ang lane nito. May ganun eh, no? Hindi mo na kailangan hulaan. As long as nakita mo tong hero na to may boots, there's gonna be on the sideline. Yeah. Actually, ang mahirap din dito, I think Bren is familiar with the Hellcourt strat. Nakagaya nga ng sinabi mo kanina na pwede nilang gawin. And pwede nila ma-counter. Bakit? Kasi you have an arrow. You have the Popol in Kupa. If you deny the Hellcourt, the first buffs, I think it's over from there, Rob Luna. Kasi Bren is a team na nagpapunish ng mga kahit maliliit na mistake. Bigyan mo lang silang maliit na butas, papunish nila eh. Oo, totoo yan. Saka medyo tricky din to for the side of Drix. Kumbaga, itong lineup ng BSB talaga is very hard to pull up at malaki yung weight na binibigay dito for Drix. I mean, the Hellcourt na walang kahit just kailangan pag talon niya, pag silence niya, burst, patay dapat kagad kung sino man yun. Dahil kung hindi, pwede ma-outplay. This is a 1-1 late game and there you go. Look at this. This is the reason why they picked up the Popol and Kupa. Sinasay ko lang, Kuya Rob Luna. Oh, no. Oh, no. Yun yung mahirap. I mean, your carry was the one to be the first blood. Na medyo, na-outplace siya doon. I mean, medyo mali yung pwesto niya doon, mga kaibigan. But I guess few dito. Hindi ka makakapwesto kagad, especially if you're up against sa Selena. Grabe yung pressure ng Bren Esports dito, no? Sa early game dito sa may gitna. And even Carl TC is even joining them. Wow. This is Bren Esports zoning BSB doon sa purple buff. Kaya nakita mo kagad hindi nakapunta si Drix. At hindi rin siya nakapunta sa orange buff niya eh. Kasi binabantayan siya ni na Flap TZ. Ibang klase, no? I mean, nag-rotate agad. After the clear doon ni Flap TZ, pumunta agad siya sa gitna. Pero look at that. Mukhang mapapunish ngayon si Flap. Flap TZ being the sacrificial lamb para dito sa Bren Esports just to negate Drix from getting this purple buff. Hindi pa nakakuha ng buffs si Drix. Rob Luna. Level 2 pa rin siya of the moment. And Carl TZ almost at level 4 na. Grabe yung zone out nila dito, no? I mean, given that Carl dito, sobrang freely farm. Nakuha niya na yung purple buff niya. Sobrang, parang ang nangyayari, yung the tank and support lang dito for the side of Bren Esports, yung gumagalaw para ma-disrupt. And looks like Ana is not moving. He is not moving and Drix died and na-reset bigla yung orange buff. Oh, Ang no. laking oras nang nawala noon, Manjin.
I mean, sobra. I mean, eto pa, mai-invade pa rito ni Flap TC and it's very fortunate. Ngayon, medyo magpo-fall back to. I mean, nandito yung yung Hellcurt nila. This is gonna be their core pero given itong early game niya, sobrang hirap. I mean, the comeback would be hard for BSB. Rob Luna, ito yung sinasabi mo no kanina. Again, madaling sabihin, Mahirap gawin against sa Bren. It rhymes. Ikaw alam ko nagkikerry ka din eh. Kapag ganito yung nangyayari na nawalan ka ng buff, kasi ang nangyari dito kay Drix, hindi yung nawalan siya agad ng buff at minute 1 eh. Na-delay eh. Na-delay na tapos nawala pa. So, mas grabing paghihirap yun. Anong mindset mo dito pag carry ka? Kasi ako parang pag ganito, parang tingin ko tagilid na talaga eh. Oo, yung iba, awit na agad para sa kanila yan eh. Pero look at that, Shider dito, mukhang one-on-one, mukhang mapipitas super yata slow. siya dito. Kagat, isa pang kagat. Oh my glove. Oo. Wow, I mean, starting this one, ang laki na kagad nung kalamangan dito ng Bren Esports. Given nga, Carl TC dito, sobrang naiiwan to farm. Well, ngayon, medyo nakabawi na yata dito ng bahagya lang naman dito si Drix. Pero ito na, even look at that, yung tama ng araw lang, almost killing the Hellcurt. Ang baba pa ng buhay niya dito. At nako, grabe, nakita mo yung angles? Right angles. That's the reason na hindi mo talaga pwedeng ibigay ang Selena. Oo. Oh! Pinay the way, swag pa. Bren Esports getting this huge gold lead. 5K, Rob Luna. 5K plus yung outer turret pa nila sa gitna, yung unang nawala. This is very huge for the side of BSB. I mean, para sa akin, the comeback dito, medyo mahirap na, honestly. Ang hirap eh, kasi Hellcurt early eh. as 4 minutes, ha? Oo eh. Ang Hellcurt, kailangan level, level 6 siya ng 4 minutes, mga ganon. Tsaka walang machete. Wala ring downtime eh. Kay Carl TC. Kung makikita mo, kada cooldown nung retribution niya dito, nagpo-proc sa kanya yung Veteran's Hunter. Oo nga, no? May Veteran's Hunter 1-1 pala, no? So extra mula. Fast farm talaga dito and it's something that's gonna scare, of course, dito ang BSB. Given yung pala, hindi pa nga sumasama si Carl TC na ngayon eh. Oo nga. Diba? Talagang dinedisrupt siya. Look at EJ zoning out the rest of BSB dito sa gitna. Oh my, and even Ana not really attacking the bottom lane. Rob Luna, there you go. Shider, isa na namang pitas na nagmumula sa Bren. Hindi nga tayo makakita dito ng Clash Ultimate para dito kay Kupra and I think oh my God. Ang hirap, I think. It's almost over. Yeah, Rob Luna. As early as 5 minutes. Pero kung titignan mo yung mapa, Manjin, nung nabasag nila yung gitna, look at the traps being placed by Bren Esports. Kumbaga, kita nila kung saan pupunta, saan gagalaw ang BSB and paano ang magiging comeback nila dito kung bawat paglabas pa lang nila ng base nila, alam na. May mga checkpoint eh. Oo. Kumbaga, parang nung early March ng 2020, Oo. yung hindi ka hindi ka makakadaan. Pag wala kang quarantine pass, no? Oo, ganun na ganun eh. Buti nga ngayon tapos, wala. yung taga-check ng quarantine pass mo, sila few. Ay, nako. Papanain ka na lang bigla. Oo nga eh. Tapos yung nakita mo si Pew, uy Pew! Oo. Idol kita eh. Gaganunin eh, no? Men, ang hirap. Ang ganda nung placement ng traps. Oo, it's more on vision eh. Kumbaga hindi naman na kailangan kasi mag-pick off dito nila few. Talagang ginagawa nila pagka nag-overextend or pinilit lumabas ng BSB to farm, yun lang ipapatayin nila. Pero hold na lang talaga sila dito. Ay, nako, pero mukhang hindi na nila ma-hold itong aggression on side ng Bren. Mukhang ito na ata yung unang clash ng laban. Hindi pa rin. Look at the discipline of Bren Esports, Rob. Walang napasok. Oo. Grabe yung snowball dito, mga kaibigan. Yes, dito pa naman, Wilson dito, having at least medyo may magandang nangyayari pa rin naman for the side of BSB kasi si Wilson dito, 2-0 with this show. Pero will that be enough? Kumbaga, ang target na dito ni Wilson is side lane pushes, mag-react sa akin yung Bren Esports para at least bigyan ng space si Drix na makabalik. Kaso hinahabol eh. Parang feeling ko wala pa ring space, Rob Luna eh. Kasi nakuha niya nga dito, na-distract niya. Pero look at BSB, magkakasama, hindi pa rin nakakapag-farm si Drix ng maganda. Totoo. Kumbaga, sila eh, sobrang yung mapa rin kasi talaga nila. The only one na meron sila is just the bottom lane. Look at this. Grabe, even Flap TC, hindi na nila ma-burst down. This is a dominant performance from Bren Esports, showing us how it's done. Ladies and gentlemen, 8-2, not
giving Drix any opportunity to fight. Parang ang hirap mo, sakal na. Ang BSP dito si Nadrix at ginagawa nila lahat. No damage whatsoever Nabuhay pa. from the kick. Sayang Oh my. at least kung nakuha man nila yon, at least meron silang return kill for Flap TC, mga kaibigan. Pero ito na. Tapos Pasok na. pa. Oo. Well, we do wanna count out dito, pero ang ginagawa na lang dito ng BSB, lumalabas yung isa, like for example, the Cho or Hellcurret, then nagka-cut na lang ng lanes just to farm. Kinakat na lang talaga. Hindi na kaya magpakita, Rob eh. Kasi bitin na yung items, bitin din yung levels. Look at this. Level 11 on Rebo, level 9 on your carry. Even Few is at level 8 again sa level 9. Oh, nakakuha ng isa si Drix pero he will pay the price. And I think it's not gonna be enough, Rob Luna. Naku, lumalim Oy, si Carl lumalim dito, si Carl. Oh, second skill coming in from Carl. And creep walk. There you go. The arrows. Arrows resetting. Isa pa, hindi. And I think, will he die from the... Sumakto, no? Ay, wala na. Outplayed na. Oo, Tapos sumakto yung second skill ng 1-1 doon sa Tyrant's Rage. Tyrant's Rage. Oo. Na-dodge. Pre-purify yun eh. Sumabay. Pero anyway, Oh, wala na. this is gonna be almost 10,000 lead for the side of Bren Esports. I'm really trying to look... Ako din eh. Na-comeback eh. How would it be... The only thing na nakikita ko dito, paring Manjin, is maging over-aggressive. Like, actually, Carl could be able to get... Muntik siya ma-pick off doon. Oo. Kung hindi lang sumabay doon sa second skill niya, yung ulti ni Trevor, he could actually die. Boy, from this. oo. Kaso, Rob Luna, I think, ang hirap nun kapag binibase mo na yung pagka-panalo nyo sa pagkakamali ng Oo. kalaban. And I think, Bren, they know kung magkakamali eh. No, kaya rin sumugod si Carl, alam niyang hindi siya mapapatay agad eh. Oo, ganun na siya ka-confident. Ganun na siya Like, confident eh. Gaya sabi mo, parang ang hirap ilagay yung sarili mo, to the point na yun na nga, kung magkamali yung kalaban. Pero Yeah. pag hindi, definitely we lose. Yep. Oo. And I think this is a game for Bren to win right now. BSB is just fighting for survivability. Ang mahirap pa pala, no, Manjin. I mean, given dito na yung minion wave clear nila hindi din ganun kalakas. Taas. Oo, they don't have like a Kagura lang. Parsa, Oo. like a Chango na pwedeng at least ma-hold man lang dito yung base turret. Pero Oo. grabe, the damage. Parang naghihintay na nga lang dito yung Bren Esports na mag-respawn yung Lord eh. Actually, ayun, dumipensa pa si Flap TZ eh. Ganyan ka careful eh, no? Ay, nako. Drix. Pero I like the discipline coming from Bren Esports. Alam mo pwede nilang sagasaan na even the mid lane just enough with the minion wave. Pero they Oh still my God. respect dito yung damage output ng BSP. Ng Cho. Nirerespeto nila na baka ma-side push, baka ma-outplay. But there you go. Oh, yun yung maganda sa 1-1, men. Yatatatatata! Another reset from the crossbow Tang. Men. Ano kasi, no? Pagka nalagyan ka niya yung parang Wala, hindi mo naman Hindi cancel. ka makakatago. Winter Truncheon lang ang pang-cancel mo doon or yung Wind of Nature. Yes. Pero kahit mag-ulti yung Hellcurt, kahit mag-brown out, matutuloy yung ulti ng 1-1. At tapos, ang laban, oh my, I think, ang hirap man sabihin guys, pero Bren Esports pa rin ang nangunguna kahit anong gawin ng BSB. GG. That is a one-sided game coming in from Bren Esports. Yes, mukhang may sweat.